Okay guys, try natin to no. Kung magma-materialize lahat ng confluence na. Uh, so na-mark ko na yung daily diyan eh. Yung daily time frame, yung high at saka low. So ang bias ko dito short term low, overall bias ko is bullish pa rin. Bakit short term low? Kasi may mga naiwan sa baba. Ito, since wala akong makita kasing BPR, tumingin ako sa FBG na possible na balikan o i-field. Sa H4 tingnan natin, and masyadong malaki na. Sa H1 yan medyo ayan, H1, kita nyo yan. So dyan pa lang may dalawang confluence ka na. Ayan, OB, order block, tapos FBG. Okay, so yung high then low ng daily. So titignan natin yan sa CME data. Okay, pero hindi ko sinasabi, lagi ko sinasabi na posibleng magbago. Okay, so lagi lang kayong maghanap ng mga news, mga catalyst na lumalabas. Bakit nga pala overall bias pa rin dahil sa possible na rate cut ng Fed dahil dun sa CPI tsaka yung mga lumabas na data kahapon, no? Yun yung context ng trade na to. So may sell limit order ako rito. Kung di ko man mahabol yan, dito ako mag-e-entry sa sa around 2,412 no, ng sell limit or ng baka market execution na yung gagawin ko. So tingnan natin yung CME data kung tutugma siya. Ito, binuksan ko na nga yan eh. Ano ba yan? Yan ko nga. Dali, may chicken lang. Pivot point nasa 2395, tapos ang support 295, tsaka pivot point magkatapat siya. So pwedeng 285 to, 285 sa order block mo. Tignan natin 285 yung order block eh. Dito sa H4 yan eh, yung medyo may noise kasi dyan. Dito yan. Ito pala, sorry ito 273, parang mali yan nakita ko. Saan ba galing kanina? Sorry guys saan yung order block dyan? Pinakita ko na kanina na nawala ako. Ito pala lang niya, ito nasa H1. Sorry guys, no, malabo na kasi mata. Ayan. So usually nangyayari dyan sa Asian, no, nag-range market muna yung range muna yan, range so mga 9, 11 yan, mga alas 9, alas 11 medyo may paggalaw na yan. So titignan nyo, no, so kung sakali mang dito mahitong taas na sell limit ko at bumaba na siya, maghihintay lang ako ng retest dito, saka ako mag-entry pababa, no? So ganun lang. So H1 mga around 2385, tapos yung sukatin natin ng Fibonacci, yan yung bibigay sa atin ng na tama. So around 85 nga. Fibonacci retracement 50, tapos meron sa around 2395. Yan yung mga possible TP nyo. So pag halimbawa bumaba na rito, nagkaroon kayo ng profit, i-trail stop nyo na, sundan nyo na agad, no, set nyo na agad yung SL nyo para kahit bumalik
bumaliktad man yan, makakuha kayo kahit paano kasi gano'n naman kaliit yan, profit pa rin yan kaysa wala, no? Madalas nangyayari sa akin sa sobrang greedy ko, ayaw kung makuha yung trellis trap ko, hindi na ako nagsiset ng usual, tapos bigla na lang bumabalik, sayang, di ba? Maghihintay na naman ako ng panibagong pagkakataon. So tingnan natin dun sa CME data, 2395 ba yun? Tingnan natin kung may mga price around, ayan, no, kita nyo guys, 295. Ayan, kasi bakit ba lagi ako nakatingin sa may low volume tsaka yung mga hindi siya highlighted? Kasi nakikita na ng institution yan na dyan yung punta ng mga tayo. Kumbaga chismis din yan eh. Kung saan yung chismis, dun sila pumupunta yung mga retail. Eh ang institution hindi dyan magbubuhos. Posibleng kung sabihin natin sa yung 2380 na psychological support, kasi marami yan eh. Maraming nakabit dyan. Possible na dyan ang punta lahat. So hindi sila sasabay dyan. Baka pwedeng mag 2375, 2370 o baka mas maaga. So ganun lang. So maging observant tayo. So 2385, 2380, 290, 295. So dun sa nabanggit ko dito, 295. Yan tumutugma sa 38.2 ng Fibonacci. Around 295 yan. Tapos ito. So hanggang dyan lang muna. Kasi 2370 pinakamababang contracts. Huwag na kayong bababa dyan. So ito na yung pinakasafe na. Ngayon, kung sakaling bumaba man yun dun, huwag na kayong manghinayang. Abangan nyo na lang yung market structure shift, no? So limbawa bumaba siya rito, ang low kasi ng power of 3, low pala ng Fibonacci, no? Sama natin no selling at discount price yung dito sa area na huwag ka na magsisell dito pag tumagos dyan, no? Pwede kang mag-buy sa area na to since 2370 meron, possible din yun. Sakaling nag-bounce dito sa 2370, hintayin nyo na lang yung market structure shift na dito, yan sigurado, pero hindi natin masabi kung kukunin yan. Kung sinong unahin, meron din sa taas. So magkamali ka man dito, cut loss ka na lang. Yan naman labanan dyan eh, no? So ganun lang. So 2370 sa meron, so possible din yan. So basta sorry, ang rule ko kasi 2378 eh. Pero hanggang dito lang 2370 0.78 ng Fibonacci, diyan ako nagtitipi kung hindi mamahit yung yung trailing stop ko. So mas maganda nang kumuha na kayo ng patsi-patsing profit kaysa mawala pa. Basta no buying around premium. Etong dito sa may above 50, pag ang diyan ng price, wag muna kayong mag-buy, no? Rules ng Fibonacci yan. Tapos dito rin sa baba, no selling, no, para safe yung trade nyo. Wag nyo nang habulin, marami pang chance, maraming pagkakataon, no? Hanggang dyan lang. Maraming salamat. Sana makakuha tayo kahit na pambili ng asukal, kasi nakaraan kape yung pangbili ng kape yung nakuha natin eh. Kuha tayo ng pang asukal. Susunod na trade naman natin by Monday, gatas naman, di ba? Para kumpleto na. Okay, good luck guys, no? Hindi ko sinasabing yan at yan ang mangyayari, no? Pero dahil sa mga sa nangyari sa mga lumabas ng data, ang market sasabay yan na babagsak ang dollar, lilipat si gold. So yun lang. Maraming salamat at good luck.